Ang sunod-sunod na tunog ng flatline. Iyon ang tunog na gumigising kay Tessa Marquez sa kalagitnaan ng gabi. Ang tunog na bumubulong sa kanya sa gitna ng katahimikan. Iyon ang tunog ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Isa pa. Clear! Nanginginig ang kanyang mga kamay habang muli niyang idinikit ang defibrillator sa maliit na dibdib ng bata. Isang bahagyang pag-angat, isang pagyanig, pero wala pa rin. Blanko pa rin ang linya sa monitor. Doc, we're losing him. Ang boses niya ay basag. Puno ng pakiusap. Pero ang tingin ng doktor sa kanya ay puno ng pagod at pagsuko. Time of death, 2:14 a.m. Gumuho ang mundo ni Tessa. Isang malakas na busina ng bus ang pumunit sa masalimuot na alaala. Napamulat si Tessa at ang malamig na bintana ng ospital ay napalitan ng salamin ng bus na kanyang sinasakyan. Naramdaman niya ang pamamawis ng kanyang mga kamay. Ilang taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin ang sugat. Sariwa pa rin ang bigat ng isang buhay na hindi niya nailigtas. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Tumatakas. Naghahanap ng lugar kung saan hindi niya maririnig ang tunog ng monitor, kung saan ang hangin ay hindi amoy gamot at kamatayan. At sa kanyang pagbaba, bumungad sa kanya ang paraiso. Ang Bahaghari Cove. Mas matingkad ang ganda nito kaysa sa mga litrato. Ang buhangin ay pinong-pino at puti. Ang tubig ay may iba't ibang kulay ng asul. At ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng alat ng dagat at ng mga bulaklak na nakatanim sa paligid ng malaking bahay. Para itong isang postcard na binigyan ng buhay. Dito, sisimulan kong muli. Bulong niya sa sarili. Dito, kakalimutan ko ang lahat. Isang matangkad na lalaki ang sumalubong sa kanya sa may pasukan. Ang tindig nito ay magara, pero ang mga mata nito ay walang buhay. Tila may pader na nakaharang sa pagitan niya at ng mundo. Ikaw si Tessa Marquez? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malamig at formal. Opo, sir. Ako nga po. Sagot ni Tessa. Pilit nang ngumingiti. Ako si Ricardo Alonso, ang may-ari ng resort. Halika, ituturo ko sa iyo ang magiging trabaho mo. Walang paligoy-ligoy, walang mainit na pagtanggap. Sinundan na lang ni Tessa si Ricardo habang ipinapaliwanag nito ang mga tungkulin niya bilang bagong house manager. Malawak ang bahay, elegante ang bawat sulok, pero may kakaibang lungkot na bumabalot sa lugar. Huminto sila sa may hardin kung saan may isang batang lalaki na nakaupo sa duyan. Nakatingin ito sa malayo, marahang umuugoy pero tila wala sa sarili. At siya si Leo, ang anak ko, sabi ni Ricardo. Bahagyang lumambot ang boses pero naroon pa rin ang distansya. May espesyal siyang kondisyon. He is deaf since birth. Hindi siya nakakarinig. Napatingin si Tessa sa bata. Mga 6 na taong gulang. Ang mga mata nito ay kasing ganda ng sa ama, pero blanko. Walang kislap, walang reaksyon. Para itong isang manika na walang buhay. Naramdaman ni Tessa ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng awa at ng isang masakit na alaala. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng merienda, hindi maalis sa isip ni Tessa ang imahe ni Leo. Ang trabaho ay simple lang, pero ang pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na ito. Habang naglalakad siya papunta sa sala, dala ang isang tray ng juice at tinapay, nanginginig pa rin ng bahagya ang kanyang mga kamay. Isang alaala mula sa ospital ang biglang sumagi sa isip niya. At sa isang iglap, nabitawan niya ang tray, isang malakas na kalabog. Ang baso ay nabasag sa sahig. Ang juice ay kumalat sa mamahaling carpet. Napasinghap ang ilang kasambahay. Si Ricardo, na nagbabasa ng dyaryo, ay napakunot ang noo sa gulat. Agad na napayuko si Tessa. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Nahihiya at nininerbiyos, napatingin siya sa direksyon ni Leo na nasa di kalayuan
Naglalaro ng mga blok sa sahig. Gaya ng inaasahan, hindi man lang ito natinag. Hindi man lang ito lumingon. Pero sa isang saglit, sa isang kisap mata, sigurado si Tessa na may nakita siyang kakaiba. Isang kislap, isang bahagyang paggalaw sa pinakadulo ng kanyang mga mata. Isang reaksyon na mas mabilis pa sa isang segundo bago muling bumalik sa pagiging blanko ang mukha nito. Isang reaksyon na imposible para sa isang batang ipinanganak na bingi. Lumipas ang mga unang araw ni Tessa sa Bahagari Cove na may halong katahimikan at pag-iingat. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni niya lang ang nakita niyang reaksyon ni Leo. Baka dala lang yon ng pagod sa biyahe at ng mga masasamang alaalang pilit niyang tinatakasan. Naging maayos ang kanyang trabaho. Ang mga kasambahay ay magalang. At si Ricardo, bagamat malayo ang loob, ay profesional makitungo. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng kakaibang kaba ay ang madalas na pagdalaw ng isang babae. Tessa, siya si Doña Consuelo, pakilala ng isang matandang kasambahay, si Manang Celia. Pinsan ni Sir Ricardo, siya na ang tumayong pangalawang ina ni Leo mula nang mawala si Ma'am Elena. Si Doña Consuelo ay larawan ng kabaitan. Palaging may dalang pasalubong para sa mga staff, laging nakangiti. At ang pakikitungo kay Leo ay puno ng paglalambing. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may napapansin si Tessa na hindi niya maintindihan. Isang bagay sa mga mata nito na hindi tumutugma sa mga ngiti nito. Kawawang bata. Itong si Leo, sabi ni Consuelo kay Tessa isang umaga, habang pinapanood nila ang bata na tahimik na naglalaro. Isipin mo, ang ganda ng paligid, ang daming tunog ng kalikasan, pero wala siyang naririnig. Kaya kailangan niya ng espesyal na pag-aalaga. Ako na lang ang nakakaalam kung ano ang mga kailangan niya. May diin sa huling mga salita. Tila isang babala. Isang hapon, habang nililinis ni Tessa ang kwarto ni Leo, may nakita siyang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, puno ng alikabok. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang music box. Simple lang ang disenyo nito, may ukit na mga alon at araw. Dinala niya ito sa ibaba at ipinakita kay Manang Celia. Naku, iyan, sabi ng matanda, at biglang nabalot ng lungkot ang kanyang mukha. Iyan ang music box ni Ma'am Elena, ang yumaong asawa ni Sir Ricardo. Naku, paborito niyang patugtugin yan para kay Leo noong sanggol pa lang ang bata. Sabi niya, iyon daw ang kanilang secret song. Hinaplos ni Tessa ang malamig na kahon. Bigla itong nagkaroon ng bigat. Hindi na lang ito isang bagay, isa itong alaala ng pagmamahal ng isang ina. Kinabukasan, bago ang oras ng siesta ni Leo, dumating si Consuelo. May dala itong isang baso ng gatas. Leo, apo, inumin mo to para lumakas ka. Sabi nito sa malambing na boses, kahit alam nilang lahat na hindi siya naririnig ng bata. Inalalayan ni Consuelo si Leo na inumin ang gatas. Pagkatapos, inihatid niya ito sa kwarto para matulog. Nagpaalam si Consuelo makalipas ang ilang sandali. May ngiti sa labi. Dahil sa kuryosidad, sinilip ni Tessa si Leo sa kwarto pagkalipas ng kalahating oras. At doon, nanindig ang kanyang mga balahibo. Ang pagtulog ni Leo ay hindi normal, masyadong mahimbing, masyadong malalim. Dahan-dahan siyang lumapit. Leo, bulong niya. Walang sagot. Hinawakan niya ang balikat nito at marahang inalog. Leo? Walang kagalaw-galawang bata. Ang paghinga nito ay mabagal at mababaw. Bilang isang dating nurse, alam ni Tessa ang mga senyales. Ito ay hindi ordinaryong pagod. Ito ay sintomas ng sedation. Nanginginig ang mga kamay niya. Lumabas siya ng kwarto, ang isip ay gulong-gulo. Ang gatas. Iyon lang ang tanging naiiba sa araw na ito. Ang pagiging laging inaantok ni Leo. Ang mabagal nitong mga reaksyon. Ang pagiging blangko ng mga mata. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng katuturan
Sa isip ni Tessa, isang nakakakilabot na katuturan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang imahe ng batang pasyente na namatay sa kanyang mga kamay ay bumalik. Ang tunog ng flatline, ang pakiramdam ng kabiguan. Hindi. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Hindi siya pwedeng magkamali sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang music box mula sa kanyang drawer kung saan niya ito itinago para linisin. Mahigpit niya itong hinawakan. Ito na ang pinakamalaking sugal na gagawin niya. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kwarto ni Leo. Natutulog na ang bata, pero alam ni Tessa na hindi pa rin ito gising na gising mula sa mahimbing na pagkakatulog kaninang hapon. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang ipinipihit ang susi sa likod ng music box. 1, 2, 3 pihit. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang binitawan ang takip. Para kay Ricardo Alonso, ang kanyang opisina ay isang kanlungan, isang lugar kung saan kaya niyang takasan ang mga multo ng nakaraan sa pamamagitan ng pagbabad sa sarili sa mga numero at papeles. Ngunit sa mga sandaling ito, kahit ang mga dokumento ng resort ay hindi kayang ipagtanggol siya mula sa sakit. Nakatitig siya sa litrato ng kanyang yumaong asawa na si Elena na nakapatong sa kanyang mesa. Ang nangiti nito, ang kislap sa mga mata nito. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng huli nilang pag-uusap. Isang pagtatalo, mga masasakit na salitang binitawan. Ang pag-alis nito, dala ang kotse. Babalik din ako, Ricardo, kapag lumamig na ang ulo ko. Pero hindi na ito bumalik. Ang sumunod na tawag na natanggap niya ay mula sa pulis. Kung sana pinigilan lang kita. Bulong niya sa hangin, isang dasal na paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng 3 taon. Ang bigat ng pagsisisi, ang dahilan kung bakit tila lumulubog ang buong Bahaghari Cove. Ang resort na ito ay pangarap ni Elena. At ngayon, pinapanood niya itong mamatay, tulad ng panonood niya sa pagkawala ng pag-asa para sa kanyang pamilya. Bigla, may narinig siyang isang pamilyar na himig. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumilinaw. Isang musika na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang himig na nagmula sa isang maliit na kahon na kahoy. Kumunot ang noo ni Ricardo. Imposible. Itinago na niya ang lahat ng gamit ni Elena, pero hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang kantang palagi nilang pinapatugtog para kay Leo, ang kanilang secret song. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sinundan niya ang tunog na para bang isang hipnotismo, palabas ng kanyang opisina, patawid sa pasilyo, hanggang sa marating niya ang nakabukas na pinto ng kwarto ng kanyang anak. At doon, natigilan siya. Ang bagong house manager, si Tessa, ay nakaupo sa sahig. Sa mga kamay nito ay ang music box ni Elena. At si Leo. Si Leo ay nakahiga sa kama, hindi gumagalaw, gaya ng dati. Ngunit may isang bagay na mali. O isang bagay na tama. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ng kanyang anak. Nabitawan ni Ricardo ang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ilang taon na niyang tinanggap ang katotohanan na si Leo ay nabubuhay sa isang mundong walang tunog. Ilang taon na siyang pinayuhan ng mga doktor at ni Consuelo na huwag nang umasa. Ngunit ang luhang iyon ay isang pagbasag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Biglang napansin ni Tessa ang kanyang presensya. Agad itong napatayo at ang musika ay huminto. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir Ricardo, panimula ni Tessa, ang boses ay nanginginig. May hinala po ako. Napansin ko po na laging mabagal ang reaksyon ni Leo. Laging inaantok. Lalo na po pagkatapos dumalaw ni Ma'am Consuelo. Sir, bilang isang dating nurse, sa tingin ko po ay binibigyan siya ng gamot na pampakalma.
Ang mga salita ni Tessa ay tumusok sa puso ni Ricardo na parang mga bubog. Ang bahagyang pag-asang sumilay sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng takot, ng galit, at ng pagtanggi. Kung totoo ang sinasabi ng babaeng ito, nangangahulugan iyon na sa loob ng maraming taon, bilang isang ama, ay naging bulag siya, na ang pinsan niyang buong akala niya ay katulong niya, ay may ginagawang masama, masyadong masakit, masyadong mabigat tanggapin, mas madaling magalit sa estrangherong nasa harapan niya. Sino ka para sabihin yan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo sa loob ng kwarto. Puno ito ng awtoridad at sakit. Isang linggo ka pa lang dito. Anong alam mo sa anak ko? Napaurong si Tessa. Sir, ang reaksyon niya po sa music box? Isang pagkakataon lang yon, sigaw ni Ricardo. Kahit ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw din na hindi. Bawal mong pakialaman ng anak ko, lalo na ang mga gamit ng asawa ko. Lumapit siya kay Tessa, ang mga matay nag-aapoy. Alam mo ba kung gaano katagal inalagaan ni Consuelo ang anak ko? Siya ang nandyan noong wala ako, noong wala na si Elena. Pero sir, lumabas ka. Putol niya sa sasabihin nito. Lumabas ka sa kwarto ng anak ko. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumalikod si Tessa at mabilis na lumabas. Naiiwan si Ricardo sa katahimikan kasama ang kanyang anak. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Pinunasan niya ang bakas ng luha sa pisngi ni Leo. Ang galit na ipinakita niya kay Tessa ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang nakakabinging tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Anak, bulong niya. Anong nangyayari sa'yo? Ang sigaw niya ay para kay Tessa, ngunit ang mga mata niya ay nagsusumamo ng kasagutan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na niya kayang magpanggap na walang kakaibang nangyayari. Inihanda na ni Tessa ang kanyang sarili para sa pinakamasama. Pagkatapos ng sigaw ni Ricardo, buong araw siyang hindi lumabas ng kanyang silid, maliban na lang kung kinakailangan. Tiyak na bukas, ipapatawag siya at sasabihing tapos na ang trabaho niya. Muli, siya ay nabigo. Muli, siya ay tatakas. Ngunit kinagabihan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bag, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Ricardo. Hindi na ito ang galit na lalaki kanina. Ang mga mata nito ngayon ay puno ng pagod at pagsusumamo. Maari ba tayong mag-usap? Tanong nito sa mahinang boses. Nag-usap sila sa may dalampasigan, malayo sa pandinig ng sinuman. Ang tanging naririnig ay ang marahang hampas ng alon sa buhanginan. Sorry sa inasal ko kanina, panimula ni Ricardo, hindi makatingin ng diretso kay Tessa. Natakot ako. Natakot ako sa posibilidad na baka tama ka. Dahil kung tama ka, ibig sabihin ay pinabayaan ko ang anak ko ng matagal na panahon. Nanatiling tahimik si Tessa. Hinayaan niyang ilabas ni Ricardo ang bigat na kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Pagpapatuloy nito. Pero ang luhang iyon, ang luha ni Leo, hindi ko yun makakalimutan. Handa akong alamin ang totoo. Tumingin ito sa wakas kay Tessa. Ang mga mata ay desperado. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo ako, Tessa. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Tessa hindi ang aroganteng may-ari ng resort, kundi ang isang amang nalilito at nasasaktan. Tumango siya. Ano po ang maitutulong ko? May kinuha si Ricardo mula sa kanyang bulsa, isang susi. Ito ang susi ng opisina ko. Naroon lahat ng lumang medical records ni Leo. Bukas ng gabi, kapag tulog na ang lahat, hintayin mo ako doon. Kinabukasan ang bawat oras ay tila isang karayom na tumutusok sa kaba ni Tessa. Ang pakikitungo niya kay Consuelo na dumating na naman ng umagang iyon ay mas naging maingat. Bawat ngiti ni Consuelo ay tila may nakatagong patalim. Bawat tanong nito tungkol sa kanyang araw
ay parang isang interogasyon. Nang gumabi, gaya ng napag-usapan, nagtungo si Tessa sa opisina ni Ricardo. Ang ilaw lang mula sa isang maliit na desk lamp ang nagsisilbing liwanag nila. Ang katahimikan ay binasag lang ng tunog ng pagbubuklat nila ng mga lumang folder. Ito, bulong ni Ricardo, itinuturo ang isang dokumento. Ito ang opisyal na diagnosis. Profound Bilateral Sensory Neural Hearing Loss. In short, BING mula pagkapanganak. Pinag-aralan ni Tessa ang papel. Pamilyar sa kanya ang mga terminolohiya, pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan ng doktor na nakapirma, Dr. Armando Solis. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol sa doktor na ito, sabi ni Tessa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Parehong natigilan sina Tessa at Ricardo. Nakatayo sa may pintuan si Consuelo, nakangiti ng matamis. Ricardo, hiho, pasensya na. Hinahanap lang kita. May kailangan ka pa ba? Sabi nito. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Ricardo patungo kay Tessa at sa mga nakakalat na papeles sa mesa. Aba Tessa, anong ginagawa mo dito? Gabi na nag-o-overtime ka ba? Ang bawat salita ay malambing pero ang kahulugan ay matalim. Inutusan ko siya, tita. Mabilis na sagot ni Ricardo. Sinusubukang maging kalmado. May mga inaayos lang kami sa inventory. Ah, ganun ba? Tumagal pa ng ilang segundo ang tingin ni Consuelo kay Tessa bago ito muling ngumiti. Sige, magpahinga na rin kayo pagkatapos. Mahirap na. Baka magkasakit. At tuluyan na itong umalis. Nagkatinginan sina Ricardo at Tessa, parehong alam na hindi naniwala si Consuelo sa kanilang palusot. Ang kanilang sikreto ay hindi naligtas. Itago na natin to, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng tensyon. Bukas, ituloy natin. Bumalik si Tessa sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya makatulog. Ang pangalan ni Dr. Armando Solis ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang hanapin ang pangalan nito sa internet. Maraming lumabas na resulta. Mga artikulo tungkol sa kanyang galing bilang isang audiologist, mga parangal na natanggap niya, at isang litrato. Isang litrato mula sa isang medical conference 10 taon na ang nakalipas. Nakangiti si Dr. Solis sa kamera at sa tabi niya may nakaakbay na isang babae, isang mas batang bersyon pero walang duda kung sino ito. Ang babaeng nasa litrato, nakangiti katabi ng doktor na nagsabing bingi ang anak ni Ricardo ay si Consuelo. Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang gumising sa diwa ni Ricardo. 2:00 ng madaling araw, kinapa niya ang telepono sa dilim. Iniisip na baka isang emergency mula sa resort. Ngunit isa lang itong mensahe mula kay Tessa. Naglalaman ito ng isang litrato. Nang makita niya ito, naramdaman ni Ricardo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang litrato ng isang mas batang Consuelo, masayang nakaakbay kay Dr. Armando Solis. Ang 2 taong humubog sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang 2 taong nagsabi sa kanya na sumuko na. Isang mapait na lasa ang lumukob sa kanyang lalamunan. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang eksena, ilang buwan pagkatapos mamatay ni Elena. Siya ay tuliro, wala sa sarili, at si Consuelo ang nag-asikaso ng lahat. Pinsan, huwag kang mag-alala, sabi nito noon. May kilala akong pinakamagaling na doktor para kay Leo. Si Dr. Solis, lumakong kaibigan, pero napakagaling. Mapagkakatiwalaan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga kamao. Pinagkatiwalaan niya ito. Ibinigay niya ang buong tiwala niya rito, hindi lang para sa resort, kundi para sa buhay ng kanyang anak. At niloko siya nito. Kinabukasan, sa almusal, sinubukan ni Ricardo na maging normal. Ngunit ang bawat ngiti ni Consuelo ay parang lason sa kanyang paningin.
Kumusta ang tulog mo, Ricardo? Tanong nito, habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Leo. Mukhang pagod ka. Marami lang iniisip sa resort, tita. Sagot ni Ricardo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya kay Consuelo. Tita, naisip ko lang, noong kabataan ninyo, marami ba kayong kaibigang naging doktor? Natigilan si Consuelo sa pagsubo, pero mabilis itong ngumiti. Nako, bakit mo naman naitanong? Iilan lang. Alam mo naman, aboga siya ang linya ng pamilya natin. Bakit? Wala lang. Na-curious lang ako. Ang pagsisinungaling nito ay diretsahan. Walang bahid ang pag-aalinlangan. At iyon ang mas lalong nagpagalit kay Ricardo. Nang makaalis si Consuelo, dali-daling pinuntahan ni Ricardo si Tessa sa hardin. Nakita ko ang litrato. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Tama ka. Niloloko niya tayong lahat. Ang mukha ni Tessa ay seryoso. Sir, kung totoo ang hinala natin, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kailangan nating patunayan na may gamot sa katawan ni Leo. Paano? Kailangan natin ng blood sample. Isang maliit na sample lang, maipapadala ko sa isang kaibigan sa ospital sa Maynila para sa isang toxicology test. Napaisip si Ricardo, isang malaking panganib. Paano nila yon gagawin nang hindi nahuhuli ni Consuelo o ng ibang mga kasambahay na tapat dito? Masyadong delikado. Palagi siyang binabantayan. Alam ko po, sagot ni Tessa. Pero wala na po tayong ibang paraan. Bago pa man sila makapagplano, isang staff ang tumatakbong lumapit kay Ricardo. Sir, pinapatawag po kayo ni Ma'am Consuelo sa conference room. Emergency meeting daw po with the investors. Ngayon na po. Nang pumasok si Ricardo sa conference room, naramdaman niya ang tensyon. Nandoon ang dalawang minor na investor ng resort at si Consuelo ay nakaupo sa dulo ng mesa. Tila siya ang reyna. Ricardo, mabutit nandito ka na. Sabi ni Consuelo, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ipinaalam ko na sa ating mga kasosyo ang kasalukuyang sitwasyon. Ang resort ay nalulugi na. Kung hindi tayo makakagawa ng agarang aksyon, babagsak tayong lahat. Walang nagawa si Ricardo, kundi maupo at makinig. Habang inilalatag ni Consuelo ang mga numero na pinalaki at pinalala nito. Pinalabas niyang si Ricardo ay isang walang kakayahang leader na hinayaang malugi ang pamana ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng meeting, isa-isang umalis ang mga investors na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Naiwan silang dalawa ni Consuelo sa loob. Inilapag ni Consuelo ang isang makapal na folder sa harap ni Ricardo. Isang kontrata. May isang kumpanyang interesadong bilhin ang Bahaghari Cove. Sabi nito sa mahinang boses, hindi ito ang pinakamagandang presyo, pero ito na ang pinakamabilis na paraan para makabawi tayo kahit papaano, para mailigtas ang pangalan ng pamilya. Nakatitig lang si Ricardo sa kontrata. Ito na ang endgame ni Consuelo. Inilapag ni Consuelo ang isang mamahaling pluma sa ibabaw ng kontrata. Ang dulo nito ay nakaturo sa linya kung saan dapat siyang pumirma. Pirmahan mo na, Ricardo, sabi ni Consuelo. Ang boses ay tila isang bulong ng ahas. Ito na lang ang tanging paraan para mailigtas ang kahit anong natitira pa. Alam ni Tessa na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Habang si Ricardo ay nasa gitna ng emergency meeting, alam niyang ito na ang pagkakataon niyang makahanap ng pruweba. Hindi man blood sample, pero kahit ano na magpapatunay sa kanyang hinala. Dali-dali siyang nagtungo sa silid ni Consuelo. Ito ang pinakadelikadong gagawin niya, pero wala na siyang oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ligtas. Hindi ito nakalock. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto. Ang silid ni Consuelo ay malinis at organisado. Kabaliktaran ng kasamaang nagkukubli sa pagkatao nito. Saan niya hahanapin? Sinimulan niya sa drawer sa tabi ng kama. Mga libro, lotion, rosaryo. Wala.
Sunod, ang aparador. Mga mamahaling damit at bag wala rin. Binuksan niya ang maliit na bag na laging dala ni Consuelo kapag bumibisita ito. Puno ito ng mga pampaganda, pabango, at isang pitaka. Sa loob ng pitaka, sa isang maliit na bulsa, may nakita siyang isang maliit na bote na walang tatak. Puno ito ng maliliit na tableta na kulay ube. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang dugo. Kinuhanan niya ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Itatago na sana niya ang bote nang may marinig siyang mga yabag sa laba. Si Consuelo. Pabalik na ito. Nagpanik si Tessa. Mabilis niyang isinara ang bag. Inilagay pabalik sa aparador. At naghahanap ng pagtataguan. Pumasok siya sa banyo at marahang isinara ang pinto. Nag-iwan lang ng kaunting siwang para makasilip. Pumasok si Consuelo sa silid, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng tagumpay, dumiretso ito sa salamin at tiningnan ang sarili. Malapit na. Bulong nito sa sariling refleksyon. Akin na rin ang lahat ng ito. Biglang kumunot ang noo nito. Tila may napansin itong kakaiba. Lumapit ito sa aparador at binuksan ang bag nito. Ilang segundo itong tumahimik. Naramdaman ni Tessa na huminto ang kanyang paghinga. Nahuli na ba siya? Pero muling ngumiti si Consuelo. May kinuha itong isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas. Isang pamilyar na kwintas na may palawit na perlas. Ang kwintas na palaging suot ni Elena sa kanyang litrato sa opisina ni Ricardo. Dahan-dahang naglakad si Consuelo palabas ng silid. Nakahinga ng maluwag si Tessa. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo, pero bago pa man siya makalayo, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Magnanakaw! May magnanakaw! Ang sigaw ay galing kay Consuelo. Tumatakbong lumabas si Tessa ng silid at nakita niya ang mga kasambahay na nagmamadaling pumunta sa sala. Sumunod siya, ang puso ay kumakabog ng malakas. Naabutan niya si Consuelo na umiiyak sa harap ni Ricardo, na kararating lang din mula sa meeting. Ricardo, ang kwintas ni Elena, nawawala. Humahagulgol si Consuelo. Ang huling alaala mo sa kanya, may kumuha sa loob ng kwarto ko. Ano? Gulat na tanong ni Ricardo. Paano nangyaring yan? Hindi ko alam. Pero, tumingin si Consuelo sa paligid. At ang mga mata nito ay tumigil kay Tessa. Isang tingin na puno ng pekeng pag-aalala at akusasyon. Tessa, saan ka galing kanina? Lahat ng mata ay napunta kay Tessa. Nasa hardin po ako. Pagsisinungaling niya, ang boses ay nanginginig. Sigurado ka? Tanong ni Consuelo, dahan-dahang lumalapit. Dahil may nakapagsabi sa akin na nakita kang paakyat sa hagdan patungo sa direksyon ng kwarto ko kanina. Isang kasambahay, si Nene, ang yumuko. Siya ay kilalang tapat kay Consuelo. Nanlamig si Tessa isang patibong. Ricardo, patawarin mo ako. Patuloy ni Consuelo, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ayokong magbintang, pero siya lang ang bago dito. Siya lang ang hindi natin lubos na kilala. Hindi po totoo yan. Depensa ni Tessa. Napatingin siya kay Ricardo. Naghahanap ng tulong. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pero ang tingin ni Ricardo ay puno ng pagdududa. Ang kwintas ng kanyang asawa. Isang bagay na napakahalaga. Kung wala kang tinatago, sabi ni Consuelo, ang boses ay matigas na ngayon. Hayaan mong tingnan namin ang iyong mga gamit. Walang nagawa si Tessa, kundi tumango. Sinundan siya ni Ricardo, ni Consuelo, at ng ilang mga kasambahay papunta sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Binuksan ni Consuelo ang aparador ni Tessa. Pagkatapos ay ang mga drawer, at sa huling drawer, sa ilalim ng mga damit, kinuha ni Consuelo ang kwintas ni Elena. Itinaas niya ito
para makita ng lahat. Ang perlas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Napasinghap ang mga kasambahay. Si Tessa ay natulala. Hindi niya alam kung paano yon napunta doon. Imposible. Tumingin siya kay Ricardo. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Isang pinaghalong galit, pagkadismaya, at sakit. Ang kaunting tiwalang nabuo sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan, sabi ni Tessa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, isang patibong po ito. Ngunit ang boses niya ay walang bigat laban sa ebidensyang hawak ni Consuelo. Tumingin si Ricardo kay Tessa at sa unang pagkakataon, nakita ni Tessa ang pagkasuklam sa mga mata nito. Malamig, matigas, walang emosyon. Umalis ka, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Sir, pakiusap. Sinabi kong umalis ka, sigaw nito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay parang isang sampal. Ang bawat tingin ng pagkasuklam mula sa mga kasambahay ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tessa. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang perpektong patibong? Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalagay ang kanyang iilang damit sa luma niyang maleta. Ang bawat galaw ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Ang pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso sa loob ng ilang araw ay biglang dinurog at naging abo. Paglabas niya ng kanyang silid, dala ang maleta, ang buong kabahayan ay tila isang mausoleum, tahimik. Ang mga dating palakaibigang mukha ng mga staff ay ngayoy puno ng pag-iwas at paghuhusga. Dumaan siya sa sala. Nakaupo doon si Ricardo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa dagat. Hindi man lang ito lumingon. Sa tabi nito ay si Consuelo na marahang hinihimas ang kanyang likod, nagbibigay ng aliw. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig at mapanuksong na ngiti ang sumilay sa labi ni Consuelo. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. Walang lingon-likod. Na naglakad si Tessa palabas ng mansyon, palabas ng tarangkahan ng Bahaghari Cove. Ang paraisong inakala niyang magiging simula niya ay naging isa na namang impyerno na kailangan niyang takasan. Ang araw ay ipapalubog na at ang kulay kahel na langit ay tila nangungutya sa kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang terminal ng bus sa bayan. Umupo siya sa isang maruming bangko. Yakap ang kanyang maleta. Ang ingay ng mga bus at ng mga taong nagdaraan ay hindi makapasok sa kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng flatline sa ospital at ang sigaw ni Ricardo na nagpapalayas sa kanya. Isa ka na namang kabiguan, Tessa. Ang bulong sa kanyang isip ay malakas at malinaw. Nabigo siyang iligtas ang batang pasyente noon at ngayon nabigo siyang iligtas si Leo. Pinabayaan niya ang isang batang walang kalaban-laban sa kamay ng isang halimaw. Dahil naging duwag siya, dahil nagpatalo siya, kumuha siya ng tiket para sa unang bus na paalis. Kahit saan, ang mahalaga ay makalayo. Habang naghihintay, kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras. Nakita niya ang litrato ng maliit na bote ng gamot na nakuha niya kanina. Ang tanging ebidensya na hawak niya ngayon. Ngunit ano pa ang silbi nito? Sino ang maniniwala sa isang magnanakaw? Napayuko siya at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng magulong terminal, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Mga luha ng pagod, ng sakit, at ng matinding kabiguan. Talo na siya. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon para kumuha ng panyo, ngunit may nahawakan siyang isang lukot na papel. Kinuha niya ito
at dahan-dahang ibinuklat. Isa itong drawing. Ang mga guhit ay simple, parang gawa ng isang bata. Isang malaking bahay sa tabi ng dagat, isang araw, at dalawang tao na magkahawak kamay. Isang babae na may mahabang buhok at isang maliit na batang lalaki. Ang drawing na ibinigay sa kanya ni Leo 2 araw na ang nakalipas noong tinuturuan niya itong gumuhit sa buhanginan. Ibinigay ito sa kanya ng bata na may kasamang isang tingin na noon ay hindi niya naintindihan. Ngayon, habang tinititigan niya ang papel, may napansin siyang isang detalye na hindi niya nakita noon. Sa gilid ng drawing, may isang bulaklak. Isang bulaklak na may 5 talulot. At ang kulay nito, kulay ube. Napahinto sa pag-iyak si Tessa. Ang kulay ng bulaklak ay eksaktong kapareho ng kulay ng mga tableta sa bote na kinuhanan niya ng litrato. Hindi ito isang ordinaryong drawing, isa itong mensahe. Isang sigaw ng tulong mula sa isang batang hindi makapagsalita. Biglang bumalik ang lahat ng lakas sa katawan ni Tessa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi niya maaaring iwan si Leo. Tumingin siya sa bus na paparating, ang bus na dapat ay maglalayo sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa drawing sa kanyang kamay. Tumayo siya. Hindi siya aalis. Hindi siya tatakas sa pagkakataong ito. Pinunit niya ang tiket ng bus. Mayroon pa siyang isang huling baraha. Isang huling pagkakataon para itama ang lahat. Pagkatapos niyang palayasin si Tessa, bumalik si Ricardo sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng malakas. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Galit kay Tessa sa pagsira ng kanyang tiwala. Galit sa sarili dahil sa isang bahagi ng kanyang puso, umasa siya. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Sinusubukang alisin ang imahe ng pagkadismaya sa mukha ni Tessa. Ngunit hindi niya magawa. "Sir, isang patibong po ito." Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala? Pinilit niyang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Inayos niya ang mga nagkalat na papeles sa kanyang mesa. Mga papeles na naiwan nila ni Tessa noong nakaraang gabi. Habang inaayos ang mga ito, may isang folder na nahulog sa sahig at bumukas. Mga personal na dokumento ni Elena. Pinulot niya ang mga ito. Karamihan ay mga lumang bank statement at titulo ng lupa. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang dokumento na nakatupi at matagal nang hindi nabubuksan. Ang huling habilin at testamento ng kanyang asawa. Hindi niya ito binasa mula noong mamatay si Elena. Masyadong masakit. Si Consuelo ang nag-asikaso ng lahat ng legal na bagay noon. Ngunit ngayon, parang may naguudyok sa kanya na buksan ito. Binuklat niya ang dokumento. Ang mga legal na salita ay malabo sa kanyang paningin. Hanggang sa marating niya ang isang partikular na seksyon, ang tungkol sa Bahaghari Cove. Ang lupang kinatitirikan ng Bahaghari Cove bilang aking personal na mana mula sa aking mga magulang ay ipinapamana ko sa aking nag-iisang anak na si Leonardo Alonso. Ang aking asawang, si Ricardo Alonso, ang magsisilbing tagapamahala hanggang sa umabot si Leo sa tamang edad. Ang nasabing ari-arian ay hindi maaring ipagbili o isanla maliban na lamang kung ito ay mapapatunayang para sa direktang kapakanan at kagalingan ng aking anak. Nabitawan ni Ricardo ang papel. Ang lupa? Ang lupa ay hindi sa kanya. Ito ay kay Leo. At hindi ito pwedeng ibenta. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagmamadali ni Consuelo. Ang pagpapakita nito na lugi na ang resort. Ang kontratang inilatag nito sa kanyang harapan. Lahat ay kasama sa plano. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng pamana ni Leo, ang huling alaala mula sa kanyang ina. Isang kasinungalingan na binuo sa isa pang kasinungalingan. Kasabay nito, sa isang maliit at mumurahing paupahan sa bayan, hindi mapakali si Tessa. Ang drawing ni Leo ang tanging pag-asa niya. Ngunit kailangan niya ng patunay.
Tiningnan niya ang litrato ng bote ng gamot sa kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman kung ano yon. Mayroon lang siyang isang taong maaaring lapitan. Si Ana, ang kanyang dating kasamahan sa ospital, ang kaibigan na nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidial niya ang numero. Matagal silang hindi nag-usap. Pagkatapos ng insidente, lumayo si Tessa sa lahat. "Hello?" Sagot ng isang pamilyar na boses. "Ana, si Tessa to." Ilang segundong katahimikan. "Tessa? Diyos ko, kumusta ka na? Saan ka nagpunta?" "Mahabang kwento," sabi ni Tessa. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Ana, kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor." Ipinadala ni Tessa ang litrato ng gamot kay Ana. "Kailangan kong malaman kung ano to. Pakiusap, itanong mo sa pharmacy. Sabihin mong, para sa research mo lang. Kailangan ko ng opisyal na impormasyon tungkol dito." Nag-aalangan si Ana. "Tessa, delikado yan. Ang ganitong klase ng gamot. Para saan ba to?" "Para iligtas ang isang bata." Sagot ni Tessa. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Pakiusap, Ana." Utang na loob. Pumayag si Ana. Habang naghihintay, naramdaman ni Ricardo na kailangan niyang makita ang kanyang anak. Umakyat siya sa kwarto nito. Nadatnan niya si Leo na mahimbing na natutulog. Masyadong mahimbing. Umupo siya sa tabi nito at hinaplos ang buhok nito. "Anak, patawarin mo si Papa." Bulong niya. "Naging bulag ako, pero pinapangako ko, aalamin ko ang totoo." Biglang tumunog ang cellphone na mapa niya. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. "Huwag kang pipirma. May ebidensya ako. Bigyan mo ako ng 5 minuto." Alam niya kung kanino galing ang mensahe. Si Tessa. Tumingin si Ricardo sa orasan sa pader. 8:45 a.m. Ang huling pagpupulong kasama ang mga abogado ng buyer ay magsisimula sa loob ng 15 minuto. Sa kabilang dako, natanggap ni Tessa ang pinakahihintay niyang tawag mula kay Ana. "Tessa, nakuha ko na," sabi ni Ana. Ang boses ay seryoso. "Ang gamot na yan. Ito ay isang malakas na uri ng sedative. Matagal nang ipinagbawal gamitin sa mga bata dahil sa matitinding side effects." Isa na doon ang auditory suppression o ang pansamantalang pagpapahina ng pandinig. Naramdaman ni Tessa ang paninikip ng kanyang dibdib. "I-email mo sa akin ang lahat ng yan, Ana. Lahat ng opisyal na dokumento. Ngayon na." Nang matanggap niya ang email, hindi na siya nagsayang ng oras. Lumabas siya ng kanyang tinutuluyan at pumara ng unang tricycle na dumaan. "Manong, sa Bahagari Cove po. Pakibilisan!" Sigaw niya. Ang laban para sa katotohanan ay nagsimula na. Ang hangin sa loob ng conference room ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Ricardo sa harap ng mga abogado ng kumpanyang bibili. Sa tabi niya ay si Consuelo na naglalaro sa kanyang mga labi ng isang ngiti ng kasiguraduhan. Ang kontrata ay nakalatag sa mesa, isang dokumento na magtatakda ng katapusan ng lahat ng pinaghirapan ni Elena. "Mr. Alonzo, handa na po ba kayo?" Tanong ng isa sa mga abogado. Iniaabot sa kanya ang pluma. Tumingin si Ricardo sa orasan. 10 minuto na ang nakalipas mula nang matanggap niya ang mensahe ni Tessa. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. "Sandali," sabi ni Ricardo. "May ilang mga probisyon dito na gusto ko sanang linawin." Kumunot ang noo ni Consuelo. "Ricardo, napag-usapan na natin ito. Huwag mo nang patagalin pa." "Importante ito, tita." Giit ni Ricardo. Binubuklat ang mga pahina ng kontrata, nang dahan-dahan, binabasa ang bawat salita, kahit hindi naman talaga pumapasok sa kanyang isipan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. 5 pang minuto. "Ricardo, ano ba?" "Naiinip na," sabi ni Consuelo. "Pirmahan mo na."
Ito ay para sa kapakanan nating lahat. Para sa kapakanan nga ba nating lahat, tita? O para sa kapakanan mo lang? Malamig na tugon ni Ricardo. Natigilan si Consuelo. Ang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Sa labas, papalapit na ang tricycle na sinasakyan ni Tessa. Manong, mas bibilis pa po ba? Halos magmakaawang sabi niya. Mula sa malayo, ay tanaw na niya ang malaking tarangkahan ng resort. Bumalik sa conference room, wala nang magawa si Ricardo. Inabot na niya ang pluma. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo nito sa papel. Ang mga mata ni Consuelo ay nag-aabang, nagniningning sa pananabik. Bang! Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Lahat ng mga mata ay napunta sa direksyon nito. Nakatayo doon si Tessa, hinihingal. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa likod niya, nakatayo ang isang kasambahay na si Manang Celia. Buhat-buhat ang naguguluhang si Leo. Tessa! Sigaw ni Consuelo, napatayo sa gulat at galit. Anong ginagawa ng magnanakaw na to dito? Guardia! Ngunit bago pa man may makakilos, nagsalita si Tessa. Ang boses ay malinaw at matatag. Sapat na para marinig ng lahat sa silid. Hindi ako umalis para magnakaw, sabi niya. Diretsong nakatingin kay Consuelo. Umalis ako para hanapin ang katotohanan. Naglakad siya papasok, hawak ang kanyang cellphone. Ang totoo na matagal mo nang itinatago. Ang totoong dahilan kung bakit si Leo ay palaging tulala at walang reaksyon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala ba talaga? Tanong ni Tessa. Ipinakita niya ang email sa kanyang cellphone. Ayon sa mga medical expert, may isang uri ng sedative, isang gamot na ipinagbabawal na sa mga bata na nagdudulot ng pansamantalang paghina ng pandinig. Isang gamot na kaparehong-kapareho ng nasa bote na palagi mong dala. Namutla si Consuelo. Kasama ka sa mga kasinungalingan ng babaeng yan, Ricardo? Ngunit hindi na nakikinig si Ricardo kay Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Hindi pinansin ni Tessa ang sigaw ni Consuelo. Naglakad siya palapit kay Leo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay. Ang maliit na music box ni Elena. Dahan-dahan niyang ipinihit ang susi. Ang pamilyar na himig ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Sa simula, walang nangyari. Si Leo ay nakatitig lang sa kawalan. Tila nagtagumpay si Consuelo. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang bagay na milagro ang nangyari. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Leo. Ang kanyang mga mata, na dati blanco, ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng tunog. Hinanap nito ang pinagmumulan ng musika. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng kislap. Napasinghap ang lahat ng nasa silid. Ang tingin ni Leo ay napunta kay Tessa, pagkatapos ay sa music box, at sa huli, sa kanyang ama. Isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahina, garalgal, ngunit malinaw na parang isang kulog sa katahimikan. Pa! Tumayo si Ricardo. Ang mga upuan ay natumba sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ibinagsak niya ang kontrata sa sahig. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit, lahat ng pagtanggi ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Ang kanyang anak na sa unang pagkakataon ay tumawag sa kanya. Humarap siya kay Consuelo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang galit na hindi pa kailanman nakita ng kanyang pinsan. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Ilang taon. Simula niya, ang bawat salita ay may bigat. Ilang taon mong nilason ang anak ko? Ang tanong ni Ricardo ay parang isang sentensya. Sa isang iglap, ang imahe ni Doña Consuelo bilang isang mabait at mapag-arugang kamag-anak ay gumuho. At ang lumitaw ay ang tunay niyang anyo, isang desperadong babae
na puno ng inggit at kasakiman. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw niya. Ang boses ay nagiging matinis sa pagpanik. Ricardo, niloloko ka lang ng babaeng yan. Isang magnanakaw. Pinagtutulungan ninyo ako. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay buhay at nakatayo sa gitna ng silid. Si Leo, na ngayon ay nakatingin sa kanyang ama na may pagtataka at pagkilala sa kanyang mga mata. Ang lupaing ito, ang Bahaghari Cove. Kay Leo ito, hindi ba? Mahinang sabi ni Ricardo, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Ang huling habilin ni Elena, sinubukan mo itong itago sa akin. Sinubukan mong ipabenta sa akin ang isang bagay na pagmamay-ari ng sarili kong anak. Bawat salita ni Ricardo ay isang pako na lalong nagbaon kay Consuelo sa kanyang sariling hukay. Ginawa ko lang yon para sa pamilya. Patuloy niyang pagdadahilan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula ng maghanap ng malalabasan. Para iligtas ang pangalan natin. Ang tanging pangalan na gusto mong iligtas ay ang sayo. Sagot ni Ricardo. Tinawagan niya ang gwardiya sa intercom. Huwag ninyong paalisin si Miss Consuelo Alonso at tumawag kayo ng pulis. Nang marinig ang salitang pulis, doon na tuluyang nawala sa sarili si Consuelo. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng silid, ngunit hinarang siya ng mga staff na nakarinig sa kaguluhan. Ang kanyang mga pagmumura at pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang hinihintay nila ang pagdating ng mga awtoridad. Ngunit sa loob ng conference room, ang atensyon ni Ricardo ay wala na sa kaguluhan. Ang kanyang mundo ay lumiit at ang tanging naroon ay siya at ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig para maging kapantay niya si Leo. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng umagos sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang ito ay hindi na lang para sa saya na muling marinig ang boses ng kanyang anak, kundi para sa sakit ng maraming taong nasayang. Anak, sabi niya, ang boses ay basag. Leo, patawarin mo si Papa. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Leo. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong saktan ka ng iba. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Ang mga abogado at investor na natira sa silid ay tahimik na nanonood. Ang maskara ng isang matigas at malayo sa emosyon na si Ricardo Alonso ay tuluyan ng nabakbak at ang nakikita nila ngayon ay isang amang wasak at nagsisisi. Inilapit ni Ricardo si Leo at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng 3 taong pangungulila. 3 taong pagkukulang. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Leo na dahan-dahang gumanti ng yakap sa kanyang leeg. At sa gitna ng katahimikan, isang mahinang papa muli ang narinig mula sa bata. Sa pagdating ng mga pulis, walang nagawa si Consuelo kundi sumama. Ang kanyang pagwawala ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan habang isinasakay siya sa patrol car. Nang mawala na ang kaguluhan, tumayo si Ricardo. Buhat-buhat pa rin ang kanyang anak. Naglakad siya palapit kay Tessa. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Hindi na kailangan. Ang mga mata ni Ricardo ang nagsalita. Puno ito ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Isang pag-unawa na si Tessa ang nagbalik hindi lang ng boses ng kanyang anak, kundi ng kaluluwa ng kanyang buong pamilya. Marahang ngumiti si Tessa. Sa wakas, ang bigat na matagal na niyang pinapasan, ang multo ng batang hindi niya nailigtas, ay unti-unting gumaan. Sa pagliligtas niya kay Leo, nailigtas na rin niya ang kanyang sarili. Sa gitna nila, si Leo, naligtas sa yakap ng kanyang ama, ay dahan-dahang iniabot ang kanyang maliit na kamay. Hindi papunta sa kanyang ama, kundi papunta kay Tessa. Lumipas ang 3 buwan. Ang dating malungkot na Bahaghari Cove ay unti-unting nabubuhayan muli. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas naging matingkad at ang simoy ng hangin ay parang may dalang bagong pag-asa.
Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Leo. Sa tulong ng therapy at sa walang sawang pag-aalaga ni Tessa at Ricardo, ang batang dating nabubuhay sa isang tahimik na mundo ay mabilis na natututo. Ang dati blangkong mga mata ay napalitan ng kuryosidad at saya. Ang bawat bagong salitang natututunan niya ay isang musika sa pandinig ni Ricardo. Isang hapon, habang naglalakad si Tessa sa dalampasigan, natanaw niya ang mag-ama na naglalaro malapit sa tubig. Naghahabulan sila at ang malulutong na halakhak ni Leo ay sumasabay sa tunog ng mga alon. "Tessa!" Sigaw ni Leo nang makita siya at tumakbo ito palapit para yakapin ang kanyang mga binti. "Hoy, dahan-dahan!" Natatawang sabi ni Tessa habang ginugulo ang buhok ng bata. Lumapit si Ricardo, may ngiti sa kanyang mga labi na hindi napilit. Isang ngiti na umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Sa loob ng 3 buwan, nakita ni Tessa ang kanyang pagbabago. Mula sa isang taong biktima ng kanyang nakaraan, siya ngayon ay isang ama at isang leader na buo ang loob na harapin ang hinaharap. "Inaabala ka na naman ng anak ko," sabi ni Ricardo. "Hindi po siya abala, sir," sagot ni Tessa. Isang ugali na hindi niya maiwan kahit ilang beses nang sinabi ni Ricardo na wag na siyang tawaging sir. "Ricardo," pagtatama nito gaya ng dati. "Ang pangalan ko ay Ricardo." Ngumiti lang si Tessa. Naglakad silang 3 sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang langit ay nagmistulang isang malaking canvas na pinintahan ng kulay rosas, kahel at ube. "Salamat, Tessa," biglang sabi ni Ricardo. Ang boses ay seryoso. "Hindi ko alam kung ilang beses ko na itong nasabi, pero hindi ako magsasawang ulitin. Salamat sa pagbalik mo sa anak ko, sa pagbalik mo sa akin." "Ginawa ko lang po ang tama," sagot ni Tessa. "At tinulungan ninyo rin po akong ayusin ang sarili ko." Huminto sila sa paglalakad. Hinawakan ni Ricardo ang mga kamay ni Tessa. Ang kanyang mga palad ay magaspang ngunit mainit. Ang Bahaghari Cove ay unti-unti nang bumabangon. Sabi niya, "Marami pang dapat ayusin, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakikita ko na ang hinaharap nito." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tessa. "At sa hinaharap na yon, gusto sana kitang makasama." Naramdaman ni Tessa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Tessa," pagpapatuloy ni Ricardo, "ayoko nang maging house manager ka dito." Isang saglit na kaba ang naramdaman ni Tessa bago nagpatuloy si Ricardo. "Dahil gusto kong manatili ka dito, hindi bilang isang empleyado. Gusto kong manatili ka bilang ang taong nagdala ng bahaghari pabalik sa aming buhay. Manatili ka para sa amin ni Leo." Hindi ito isang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig na puno ng mga bulaklak na salita. Ito ay isang alok na mas malalim pa roon. Isang alok ng isang pamilya, ng isang tahanan. Si Leo, na abala sa paggawa ng sandcastle, ay lumingon sa kanila. Tila naramdaman niya ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ngumiti ito ng malawak. Tumingin si Tessa sa papalubog na araw, sa maamong alon, sa batang masayang naglalaro, at sa lalaking nasa harapan niya na buong tapang na iniaalay ang kanyang puso. Ang lugar na ito, na dati parausan lamang niya, ay naging kanyang tahanan. Ang mga taong ito, na dati mga estranghero, ay naging kanyang pamilya. Muli siyang tumingin kay Ricardo, at sa pagkakataong ito, isang matamis at totoong nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sagot niya ay wala sa mga salita, kundi sa paraan ng kanyang mahigpit na paghawak, pabalik sa mga kamay nito. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, pareho na silang nakauwi.